habang mga kababayan, habang nagsisearch ako kanina sa YouTube about Marcos history, itong video na to yung aking napanood na talagang na-touch po ako sa sinabi ni Ferdinand Marcos. Meron pala siyang huling habilin sa pumalit sa kanyang pwesto na si Corazon Aquino. Alam niyo mga kababayan, alam natin yan na yung huling habilin niya, yung maipagpatuloy yung kanyang project. Ang hangarin ni ang hangarin po ni Ferdinand Marcos ay yung maipagpatuloy yung kanyang proyekto o yung project niya na nuclear power plant sa Bataan. Kasi nga ang nais niya na ang bawat Pilipino ay hindi na po maghirap sa pagbabayad ng kuryente kasi may sarili na po tayong pagkukunan ng kuryente. Pero ano nga ba ang nangyari? Ito po ba ay tinanggap ni Corazon Aquino? Ito po ba ay tinanggihan niya? Kaya panoorin natin mga kababayan ang video na to at bago kayo mag-comment. Noong ika-11 ng Setyembre taong 1917, ipinanganak sa Sarat, Ilocos Norte si Ferdinand Edralin Marcos sa mag-asawang Mariano Marcos at Josefa Edralin. Si Ferdinand Marcos ang ika-10 Pangulo ng Pilipinas. Siya rin ang pinakamatagal na naging Pangulo ng bansa sa loob ng 20 taon. Si Marcos ay naging miyembro din ng House of Representatives at ng Senado bago siya naging presidente. Siya ay naging Senate President din noong 1963 hanggang 1965. Si Marcos ay tinaguriang strongman ng Pilipinas. Sa loob nga ng kanyang termino, malaki ang nakitang paglago sa mga infrastruktura ng bansa at maging sa development ng international diplomacy. Matapos ngang manalo ni Marcos sa kanyang ikalawang termino bilang presidente ng Pilipinas, idiniklara niya ang martial law sa ating bansa. Noong 1981, siya ay muling nahalal sa pagka-presidente sa ilalim ng partidong Kilusan Bagong Lipunan. Noong ika-7 ng Pebrero 1986 naman, nang manalo siya sa snap election kalaban si Cory Aquino, ang asawa ni Benigno Aquino Jr. Nagwakas ang pagkapangulo ni Marcos nang mangyari ang EDSA People's Power Revolution noong 1986. Siya ay namatay sa edad na 72 sa Waikiki, Hawaii dahil sa komplikasyon sa kidney, puso at baga. Ngunit bago mamatay si Marcos, meron siyang mga huling habilin kay Cory Aquino na siyang naging Pangulo ng Pilipinas. Ano nga ba ang mga huling salita ni Ferdinand Marcos? Bagaman ang kanyang kalagayan ay lalong lumulubha, nagbigay siya ng mga bilin sa nooy Pangulo na si Cory Aquino na ituloy ang Bataan Nuclear Power Plant dahil ito ang magiging sagot sa lalong tumataas na demand sa kuryente at upang mabawasan ang pagiging dependent natin sa imported na langis. Ngunit ito'y hindi pinakinggan ni Cory Aquino. Bagkus, kanyang ipinasara ang ating nuclear power plant upang hindi na daw maalala pa si Marcos ng taong bayan. Kaya naman nagbabala si Pangulong Marcos, 20 years mula noon, bagsak na ang Pilipinas. At nang dumating na nga ang araw ng kamatayan ni Makoy, ay sunod-sunod na rin ang pagbulusok
ng ating bansa. Tumaas ang mga bilihin, nawala ang mga reforma sa bansa, at ibinigay sa mga oligarchs ang mga pagmamay-ari ng gobyerno. Bumagal ang mga infrastruktura hanggang sa tayo ay mapabilang sa third world country. Ang mga bansangang tinulungan noon ni Makoy, gaya ng Vietnam, Thailand, Indonesia, Korea at Singapore, ngayon ay mauunlad na bansa na. Samantalang ang Pilipinas ay lalong naghirap at di na nakaahon pa. Kaya ito nga po yung sinabi ni Ferdinand Marcos na after 20 years, maghihirap ang Pilipinas. Kaya ito na nga po mga kababayan, nangyari na nga yung sinasabi ni Marcos na maghihirap ang Pilipinas kapag hindi may pagpatuloy ang proyekto niya na nuclear power plant sa Bataan. Kasi nga, itong si Cory Aquino, ayaw niya ipagpatuloy yung proyekto ni Ferdinand Marcos dahil nga ayaw niya na maalala ng sambayan ng Pilipino si Marcos. Gusto niya burahin si Marcos sa alaala. Ano bang klaseng tao yan si Cory? Idinamay niya ang sambayan ng Pilipino para lamang dun sa isang tao? Anong klaseng pag-iisip yun mga kababayan? Hindi dapat ganon. Siguro kung pinagpatuloy niya yung proyekto ni Ferdinand Marcos, siguro hindi na tayo naghihirap. Yung kuryente natin, mababa ang demand at mababa ang bilihin. Napakaganda ang proyekto at napakarami po mga proyekto na ginawa ni Ferdinand Marcos. Pero itong si Cory, anong ginawa niya para maalala ng sambayan ng Pilipino? Nagpatayo sila ng mga rebulto. Yun, naalala nga siya, mga rebulto. Wala silang nagawang mga proyekto. Pero rebulto, nagpagawa sila. Kaya panoorin niyo mga kababayan kung ano po ba yung huling habilin ni Ferdinand Marcos. Ang kabilin-bilinan ko kay Mrs. Corazon Aquino ay pagpatuloy ang Bataan nuclear plant kung maaari. Sapagkat I told her this is the solutions in meeting a country's energy demands and decreasing dependence on imported oil. Ngunit ayaw niyang tanggapin ang aking mungkahi at maalala daw ng taong bayan si Marcos habang andyan ang Bataan nuclear plant. Anong klaseng pag-iisip yan? Ayan ay paghihiganti, huwag na idamay sambayan ng Pilipino. Kanya balang araw makikita ninyo 20 years from now, baksak na ang Pilipinas. Alam niyo mga kababayan, kapag naghiganti ka pala, kahit anong gawin mo sa buhay, hindi ka aasinso. Ganun, di ba, si Cory? Kasi ang puso ni Cory ay puro paghihiganti. Ay anong nangyari? Wala po siyang nagawa sa bayan o sa bansang Pilipinas, kundi puro paghihiganti. Lahat ng mga pag-aari o mga proyekto ni Marcos ay kanyang binura. Kaya yun ang paghihiganti ni Cory Aquino. Kaya nakakalungkot isipin mga kababayan na hindi sana tayo naghihirap. Kaya nga po binuto si Cory Aquino na dapat higitan niya yung katalinuhan o pamumuno ni Ferdinand Marcos, na sana yun ang kanyang adhikain na higitan, na maging lagpasan pa niya. Pero anong ginawa niya? Sinira niya ang lahat, dinamay niya ang tambayan. Kaya ngayon naghihirap tayong lahat. Kaya mga kababayan, maraming salamat po sa inyong panonood. Nawa ay magising tayo sa katotohanan na lahat ng mga dilawan, lahat ng mga itong taong to ay wala na pong puwang sa mundong ito.
dapat i-plus na po ito sa inidoro.